tayo ay maghihintay. Amen. Sino po sa inyo dito ang naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Eh, ang tanong, baka mamaya umamin kayo, tapos hindi pala kayo agree na si Jesus ay babalik. Sino po sa inyo naniniwala na si Jesus ay babalik? Sino po sa inyo naniniwala na si Jesus ay babalik at kukunin ka niya? Parang pupunti lang ata ang gustong pumasok sa langit. Okay, minsan pa. Ang sabi kasi ng salita ng Diyos, hindi ba bago si Jesus umakyat sa langit? Actually, napanood po natin ito. Kapag pinanood po niyo yung The Passion, ang bilin ni Jesus sa kanyang mga alagad nung si Jesus ay aakyat na sa langit. Ang sabi niya, tinawag niya lahat ng kanyang mga alagad at ang sabi, gawin ninyo ang aking kalooban at hindi na at darating ang panahon na kayo ay aking babalikan. Ano ang sabi sa John 14 verse 2? Nasabi niya, kapag naipaghanda ko na kayo ng inyong matitirhan, ako ay babalik at isasama ko kayo kung saan man ako naroon. Ang sabi ni Jesus. Amen? Kumbaga si Jesus sumakit lang doon sa langit, inihanda niya ang lahat ng mga bagay para pag naandun na tayo, ikaw yung pinakamalikot na tao. Pinakamasaya na tao na nabubuhay doon. Amen. Sino po sa inyong naniniwala na ikaw ay babalikan ni Jesus? At ikaw ay kanyang isasama doon sa paraiso? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay, at ngayon po tayo po'y dadako sa kanya pong banal na mensahe. Okay, katulad po ng lagi ko pong sinasabi, pagpasensyahan niyo po nung ating pong panahon ngayon, sapagkat kahit sa ang lugar naman ay talagang mainit. Amen? Okay? Ang maganda ho nito, naiinitan ho tayo, plus, nag-i-enjoy po tayo sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Alam niyo, yung salita ng Diyos, malaking pagpapala po yan sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Kaya, alam niyo, lahat naman po dumaranas ng mainit na panahon. Alam niyo, nanonood po ako ng balita. Sa part ng Europe, may bahagi sa Europe na international news na sinasabi ko doon, yung heat wave. Okay? At ngayon ko lang ho napagtanto na doon pala sa parte ng Europe, meron din pa ng tag-init doon. Akala ko dahil doon ay umuulan ng Europe, puro taglamig ang kanilang klima. Pero nakita ko natin, sa lahat ng bahagi ng panahon, ay talagang mainit. Amen. Lalo-lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit na mainit, hindi ho tayo nahihit stroke. Amen po ba? Amen. Ang Diyos talaga mabuti. Amen? Ang Diyos talaga maong sa Pangasinan. Ang Diyos ay mabuti sa atin. Pero nyo, kahit mainit ang panahon, pinapagaling niya tayo at hindi niya tayo hinahayaang magkaroon ng matinding karamdaman. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon sa kanyang kabutihan? Sige po, malakas sa palakpak para sa kanya. Hallelujah! 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 Okay, at anyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay basahin po natin ang pinituang talata bago po tayo mag-uwi. Actually, isang first lamang po ang ating po pagbubulay-bulayan ngayon. Amen? Pwede ba yung electric pan, ano? Huwag nang paabutin dito kasi lumilipad yung lulo ko. Okay. Bali na nga ako mainitan. Okay. So, basahin po muna natin. Handa na po ba ninyong basahin ang salita ng Diyos? Amen? So, sabay-sabay po natin basahin. Bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3, go! Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban na tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit para sa ating mga pagpasakit. Okay. Ang gandang pakinggan. Minsan pa po natin basahin ng talagang may pananampalataya, parang kumakain ka ng mang-inasal. Yung unlimited rice na ang laki-laki ng kita. Amen.
Actually, sa kumain kami sa mga isang talagang inintiyong namin, yung kasama ko nakalingang bahaw eh. Alam niyo po ba, ang salita ng Diyos ganyan din? Para pagpalain ka, para maranasan mo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alam niyo, Lord, ang sarap basahin, ang gandang pakinggan ng inyong ganang na salita. Amen? Bibilang po ulit ako ng 3 at basahin mo natin ang mainam. Yung ninanamnam po natin, yung mensahe ng ating pong binabasa. 1, 2, 3, go! Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen. Ako po ang babasa. Sabi ko dito, purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapala. Amen? Kahit ganito lamang ang buhay ko, pinagpala ito ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi niya dito, pagpapalang espiritual na nagmumula. Saan daw nagmula? Sa langit. Dahil nakatanggap tayo ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sumandali tayo po kumikita po na lang. Panginoon, sa umagang ito, nabasa ho namin ang inyong banal na salita. At ang kailangan na lamang po namin, Panginoon, ang ninanasa ng aming po mga puso ay ang pagpapala. Ang kapangyarihan mo, ang kamay mo, Panginoon, ang presensya mo, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang sa amin pong patuloy na pagbubulay-bulay ng inyong banal na salita, Panginoon, ang aming pong mga espiritu at kaluluwa, Panginoon, ay pinagpapala sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Panginoon, sa araw na ito, wala akong ibang hangat at nais, kundi parangalan mo, Panginoon, ang pagpalain mo po ang inyong banal na salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Pahiran mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang mga salita mo, Panginoon, ang aking bibig, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, ng instrumento ng pagpapalang espiritual para ang mga kapatid namin sa barangay Lipa na ito, lahat ng mga kapatiran po namin na nanggaling sa iba't ibang lugar na nandito ngayon, Panginoon, ay mapagpala ng inyong pong banal na salita, Panginoon. I declare in the name of Jesus na sa pamamagitan ng pagpapala ng inyong pong banal na salita, meron pong kasiyahan, kagalingan, kapayapaan, Panginoon, pinagpalang buhay, masayang buhay, Panginoon. Yan ang dulot ng inyong mga salita sa amin pong mga buhay, Panginoon. At gayon din, Lord, patawarin niyo po kami. Minsan pa kami po'y lumalapit ng buong puso. Itinutulog namin ang amin pong mga sarili sa inyo, Panginoon. Bawat isa po sa amin, Panginoon, ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patawarin, linisin niyo po kami. Panginoon, ang inyong pong banal na dugo, upang sa araw na ito, Panginoon, ang aming pong mga buhay ay maging kalugod-lugod at karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. At Lord, salamat po sa kapangyarihan niyo po na pinagkaloob sa inyong pong mga anak na naman ang trabaho ng kaaway, Panginoon, hindi ko namin binibigyan ng paintulid sa lugar na ito. This is yours, O God. This is your temple. Even this body, Panginoon, itong katawang ito, Panginoon, ay sa iyo. You are the honor of this body. You are the honor of this church. You are the honor of everything. Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you in this place and saturate every heart. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, ikaw ang dakila naming visitors. Ikaw ang dakila naming bisita, Panginoon, sa oras na to. Kaya, Lord, in the name of Jesus, isugo niyo po ang inyong banal na Espiritu Santo sa aming kalagitnaan upang masaya po kami na nakikinig kahit na nararamdaman po namin ang init ng panahon, Panginoon. Salamat po sa kalinisan, kapatawaran, Panginoon, at sa mga pagpapala po ninyo na gagawin sa bawat buhay na inyo pong dinala sa lugar na ito.
At nagdideklara po kami, Panginoon, ng kagalingan, kapayapaan, kasaganaan, pagpapalang espiritual, paglago. Hinihiling po namin ang lahat ng ito ng may pagpupulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Okay, so, ayon po sa golden text na atin pong nabasa, okay, pinabagatan ko po itong the blessing. Okay? The blessing of having Jesus in our lives. Okay? Uulitin ko po. According to our golden text, sa teksto na ating pong nabasa, nang sabi niya, purihin ng Diyos Ama ng ating Panginoong Kristo, pinagkalooban niya tayo ng lahat. Lahat pala, deserve natin na tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen. Bakit kanyo? Sabihin nyo, bakit pastor? Kasi, anak ka niya. Amen? Amen? Sino po dito ang anak ng Diyos? Itaas ang kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipagbisa kay Kristo Jesus, kaya ginugot ko po ang ating pong tema sa ganito ang talata, the blessing of having Jesus in our lives. Mga pagpapala na ating natanggap mula kay Kristo noong ating siyang nakilala, noong ating siyang tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay. Amen po ba? So, may tanong po ako. At the back of your mind, sa inyong isip lamang kayo sasagot. Kasi kapag tatanungin ko kayo isa-isa, ay talagang hahabaw tayo dito. Gusto niyo po ba kumaba? Gusto niyo po ba na yung aking mensahe abutin ng 1 oras, salip na 30 minutes? Dahil nagtanong po tayo dito. Amen? Ngayon, ang tanong ko po, na gusto kong paglawigin po natin sa ating pong mga kaisipan ay ganito. What is the greatest blessing? What is the greatest blessing or gift you have received so far? Why do you consider it as the greatest gift or as the greatest blessing? Sa Tagalog ay ganito. Ano ba yung ating natanggap? Actually, sa bawat sa po sa atin, maraming nagbigay ng regalo, lalo na December. Amen? Yung mga maraming pera ng mga ninong, nag-prepare po yan. Pero ang tanong po dito ay what is the greatest blessing? Ano daw yung ating pinaka mahalaga na natanggap nating regalo o pagpapala sa ating pong mga buhay? O kaya, ito na lang yung simpleng tanong, ano po yung mahalagang regalo o pagpapala na natanggap po natin sa ating Panginoong Kristo kung tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa ating mga buhay? Sino po sa inyo makakapagsabi, Pastor, marami akong natanggap na regalo? Ha? Ang dami. Alam niyo po ba, yung kalakasan na meron na ngayon, hindi ba yan malaking pagpapala galing sa Diyos? Amen? Ano kaya? Kung ang sabi ng isang tao, mayaman naman ako. Bawat piling ako, kaya kong bayaran yan ng 10 sentimo. Pero paano na tayo? Yung simple lamang ang buhay, pero masaya. Amen? Ganun ang mga pagpapala. Yung kalakasan, kagalingan. Actually, meron po kaming binisita. Pastor, hindi ako makakadalo kasi ganito, ganyan. Pero nandito ngayon, dahil pinagpala ng Panginoon, pinagaling ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Malaking pagpapala. Okay. Ngayon, gusto kong pagpagtinginan. At kung hindi nyo pa po naiintindihan ang pagiging isang anak ng Diyos o yung tayo ay mayroong relasyon sa ating Panginoon, tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas ng ating mga buhay, gusto ko pong i-emphasize ito sa bawat sa atin upang maintindihan natin mabuti. Alam niyo po yung benepisyo ng pagiging anak ng Diyos.
Alam niyo po ba yung mga maraming benepisyo tayong natanggap, maraming mga pagpapala, hindi lamang mga senior citizen ang nakakatanggap ng biyaya. Amen? Hindi lamang yung mga pensioner. Akala natin, buti pa sila, may mga pensyon. Pero alam niyo po ba, ayahanin mo naman kung tumatanggap sila ng pensyon monthly, kung lagi rin naman silang nagpapacheck up, kung lagi rin naman silang may nararamdaman na nasa kanilang mga katawan. Amen po ba? Mas maganda yung nagpipensyon ka at pinapagaling ka pa ni Lord. Amen? At deserve ho natin yon. Bakit kanyo? Bakit? Isa lang naman ang isasagot ko. Kasi minamahal ka niyang anak. Amen po ba? O, agree na po ba kayo? O ngayon, tignan natin, ano ba yung mahalagang sinasabi ni Pastor na greatest gift nung tayo ay nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Intindihin po natin itong mabuti. I would like to emphasize, what is the greatest gift we have received? We have received in our life so far. Of course, katulad ng sinigaw natin kanina ng 3 times. Sino yung sinigaw natin kanina ng 3 times? Parang nabawasan mo ata ang inyong energy. May kayo pumalakpak ang inyong mga kamay sa praise and worship. Sino yung sinigaw natin na 3 beses kanina? Jesus! Jesus! Alam mo, mas maganda pa rin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Jesus! 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 Jesus. Amen. Yan yung regalo na natanggap natin. Dahil si Jesus ay nasa sa atin. Because of Jesus, binigyan niya tayo ng regalo at mga pagpapalang espiritual na buhay na walang hanggan. Sino sa inyo may buhay na walang hanggan? Hindi, naligtas tayo. Amen? Bukod sa buhay na walang hanggan, ang ibig sabihin, dahil kay Jesus nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, isa lamang ang ibig sabihin niyan, ikaw ay iniligtas na ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Sino sa inyo dito yung nag-agree na sa iligtas na siya ay buhay na walang hanggan? Praise the Lord! Kaya kung bumubulong ang kaaway, alam nyo, minsan kasi kapag punong-puno ka ng pagsubok, punong-puno ka ng problema, diyan din papasok ang kaaway. Yung iniisip mong problema, pagsubok sa buhay mo, yung suluran mo, lalong dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan hanggang mahilo ka, hanggang mabaliw ka. Hanggang minsan sasabihin sa'yo ng kaaway, may mataas na puno doon, may lubid dyan. Diba? Wala, hindi ka tutulungan ng Diyos mo. Minsan ganyan eh. Eh ngayon, kung hindi mo naintindihan ang kaligtasan na meron ka, kung hindi mo naintindihan yung pagpapala ng Diyos mula nung ikaw ay tumanggap at nakakilala sa Panginoon, kung hindi mo natin uunawain mabuti, marahil ganon, talunan po tayo. Amen po ba? Kaya gusto mong i-emphasize ng sabi niya sa lahat ng tumanggap at nanalig sa ating Panginoong Hesus ay binigyan niya ng pagpapalang spiritual, pagpapala, regalong kaligtasan. At dahil ikaw ay ligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan, magiging matibay, magiging matatag ang pagbilog mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ganun lang mo kasimple. Ikaw ay nagkaroon ng greatest gift at ang greatest gift na yan ay walang iba, kundi ikaw ay may buhay na walang iba. Amen po ba? Lalo na kapag mamahalin mo yung kaligtasan mo, yung bang, alam niyo yung salitang pagmamahal, yung bang hindi ka hihinto. Amen? Yun bang magpapatuloy ka? Yun bang paalagaan mo, i-treasure mo sa iyong puso? Alam niyo po ba ganito? Kapag ang kaligtasan mo, ang buhay na walang hanggan na ito ay regalo, minahal mo. Alam niyo po ba? Ngayon ko lamang po ito sa inyo sasabihin. Yung buhay na walang hanggan. Kasi ang akala ng tao, pagtatapos ng buhay ng tao, wala na. Di ba ganun na pumapasok sa ating kaisipan? Maraming tao ganon.
ay mabuti na lang kapag lalo na kapag isang tao puno-puno ng problema, sasabihin niya, Lord, buti na lang, kunin mo na lang ako. Buti na matapos na ang buhay ko para mawala na rin. Hindi. Hindi ho ganun. Pero, ito yung tinitiyak ng salita ng Diyos, kapag ang buhay na walang hanggan, dahil ikaw ay ligtas at pinalagan mo ang kaligtasan, iningatan mo ang buhay na walang hanggan na hindi maagaw ng kaaway, hindi mawala sa iyo. Alam niyo po ba, maging sa kabilang journey ng ating pong mga buhay, pagkatapos ng mundo ito, yung buhay na walang hanggan ay mamanahin mo pa rin. Ikaw pa rin ang magmamana niyan. At maganda pag namano mo yun doon sa langit dahil nagpatuloy ka, hindi ka nag-give in, hindi mo pinagbigyan ng kaaway na ikaw ay talunin, minahal mo ang Diyos, pinaglingkuran mo ang Diyos, maging hanggang sa kabilang buhay, yung eternal life, mamanahin mo yan, para talaga sa iyo yan. Sadya talaga para sa iyo yan. Amen po ba? Yan yung pamana ni Jesus na hindi kayang agawin. Yan yung pamana ni Jesus na espiritual na hindi kayang agawin ang kaaway. Basta palagan mo lamang. Yan yung pamana ni Jesus na hindi pera, hindi ginto. Pag nagbangko ka ng maraming pera sa bangko tapos na-bankrupt, mahirap mong bakunin. Minsan hindi mo makukuha. Lalo na kapag ang bangko nagdeklara ng bankruptcy, wala na. Ibibigay na lang sa iyo yung kukunti. Pero alam niyo po ba, simple lamang, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, kapag minahal po natin, mamanahin po natin yan hanggang doon sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya ang tanong ko dito nako, kung hindi ka pa sure sa greatest gift sa buhay na walang hanggan, now is the day of salvation. Ngayon na, huwag mo nang ipagpabukas. Simple lamang, buksan mo ang puso mo, sabihin mo sa Panginoon, ibulong mo. Alam mo yung panalangin na sa isip ko lang, Panginoon, binamahal kita. Panginoon, gusto kong paglingkuran kita. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Panginoon, tinatanggap kita. Simple lamang, para tayo magkaroon ng katiyakan na sa greatest gift na buhay na walang hanggan ay ang kinalanan si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Alam niyo, ang Bible, wala nang ibang ino-offer. Ang ino-offer ng Panginoon in order for us na tayo magkaroon ng greatest gift na eternal life ay walang iba kundi ang pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus na kahit araw-araw sabihin at ideklara ko, hindi ho natin pagsasawaan dahil ang pangalan ni Jesus ay makapangyarihan sa lahat, nagpapala at nagpapagaling, gumagawa ng himala sa ating mga buhay. Amen po ba? Ang pangalan ni Jesus lamang ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus ang ibinigay sa ibabaw ng langit, sa silong ng langit, para sa buhay na walang hanggan na magkaroon ang isang tao. Alam niyo po, naalala ko po yung mensahe ko po noong last Sunday. Sino po sa inyo ang nakaalala? Natatandaan niyo po ba? Kung ano po yung tema ko po nung nakarang Sunday? The way to eternal life. Sino ang the way to eternal life na aking pong pinagdiinan? Walang ibang pangalan, kundi sino? Isigaw natin. Sino po? Si Jesus. Amen. Now, what is the Bible saying about the blessing of having Jesus in our lives? Mahalagang malaman po natin ito. Ano po? Number 1, forgiveness of our sins. Ang pagpapalang espiritual na ating natanggap, unang-una, mula nang nakilala natin, tinanggap natin si Jesus, ay ganito, forgiveness of our sin. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Alam niyo po ba, kapag ang ating mga kasalanan ay hindi napatawad, hindi tayo lumalapit. Dahil matigas ang ating puso, matigas ang ating mga puso. Alam niyo po ba, sa paningin ng Diyos, kapag hindi ka lumapit at tinanggap siya, alam niyo po ba, spiritually speaking, sa harap ng Panginoon, ikaw at ako, kung tayo hindi nakakilala sa Panginoon, maruming marumi.
Maruming basahan, yung sabi ng Bible. Amen po ba? Alam niyo po ba, sino ba dito yung makakita lang ng kunting libag, panis agad? Meron gano'n eh. Ayaw na kasi yung ano eh. Ano po? Spiritually speaking, kapag tayo ay hindi lumapit sa Panginoon, hindi natin sa kinilala, tayo ay marumi. But praise God, forgiveness of our sin ay matatamo po natin sa pangalan ni Jesus. Believing and accepting Jesus as our Lord and Savior paves the way for the forgiveness of our sin. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, go! Ang ibig kong sabihin nung yan, dahil ikaw ay nakapag-isa kay Kristo Jesus, ganito, gusto ko pong i-emphasize ito, dahil ikaw ay nakapag-isa kay Kristo Jesus, si Jesus ang nag-cover. Si Jesus ang nag-cover sa ating mga kasalanan. Kumbaga, yung salitang si Jesus ang nag-cover, siya yung umako ng ating mga kasalanan nung siya ay napako doon sa krus ng Kalbaryo. At dahil si Jesus, inako niya ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na bumuhos doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na bumuhos na siyang naghugas ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po ay malayang-malaya, malinis na malinis sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Hindi ba minsan kapag hindi mo alam, hindi mo tiyak na yung kasalanan mo ay napatawad sa harapan ng Panginoon. Minsan, alam niyo po ba, minsan ayaw nating manalangin. Kasi nakukonsinsa tayo. Nahihiya akong lumapit sa iyo, Panginoon, kasi alam ko sa buhay ko, ang dami kong mga kasalanan nagawa sa iyo. Pero alam niyo po ba, isa lamang ang tinitiyak ng salita ng Diyos. Kapag si Jesus kinilala mo, tinanggap mo, binuksan mo ang puso mo sa Kanya, ikaw ay malayang makadudulog sa harapan ng Panginoon nang walang doubt, nang walang pag-aalala. Amen po ba? Minsan kasi mayroong ganyan pumupulong sa ating isipan Minsan lalapit tayo sa Panginoon, titignan natin, ay, Lord, nahihiya ako mag-pray. Pero alam niyo po ba, napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Actually, ang sabi niya dito hindi ba meron tayong kinakanta, si Jesus ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan? Naalala niyo po ba yung kanta na yan? Alam niyo ba yung kanta na yan? Galing mo yan sa Bible. Amen po ba? Si Jesus ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tingnan mo natin. Colossians chapter 1, 3-14. Basahin po ninyo ng malakas. 1, 2, 3, go! Iligtas niya tayo. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa mga pamilya ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo, sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, hinugasan na ni Jesus na Kanyang banal na dugo ang iyong kasalanan. Kung kaya kapag malinis, alam mo na malinis ka sa harapan ng Panginoon, hindi ka mahiyang lumapit sa Kanya. Amen po ba? Malayang-malaya ka. Araw-araw, 24/7, naandyan ang Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, sa pamamagitan ng iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap bilang iyong Panginoon tagapagligtas, nilinis, malinis ka na mula sa ating mga karumihan. Now, ang tanong, ganito, gusto mong mapalaya mula sa madilim na kahapon? May kantang ganun, madilim na kahapon, gusto mong mailipat ka, makatiyak ka na mailipat ang iyong kaluluwa sa bagong kaharian ni Jesus na Kanyang anak. Simple lamang, pananampalataya sa Jesus. Accepting and believing and accepting Jesus as our Lord and Savior paves the way for the forgiveness of our sins.
Alam niyo po ba, ang kapatawaran at pagliligtas ay parehas nating makakamit. Alam niyo po ba, ang Diyos talaga, kapag siya ay nagbigay ng pagpapala, package deal. Di ba usong-usong ngayon yung pag ikaw ay magpapa-dedicate ng bata. Tama? O, sa atin kasi dedication eh. Okay? Pag ikaw ay magpapa-dedicate, mag-aanod ng bata o sa iba, binyag. Hindi ba? Ay, maong. Para hindi na tayo kikilos, hindi na tayo mapagod. Kukuha na lang tayo ng catering. Umay mas maganda pa. Maong. Asawa. Pag nag-uusap ng asawa. Malay maong. Para hindi na tayo mapagod. Diba? Ano na lang. Magpapabinyag tayo ng bata. Pero dadali na lang natin sila dun sa mga inasal. Itulungan. O kaya, yung Tres Marias dyan, kung kayo ay mabudget. Tama? Pero pag wala naman, talagang mapapagod doon kayo. Magluluto na. Di ba minsan pag ayaw natin mapagod, ganon, ginagawa na lang natin, puro packets sila lang. Alam niyo, ang Diyos kapag siya ay nagligtas sa'yo, hindi ka lamang niya pinatawad, nilinis sa iyong mga kasalanan, hindi ka lamang niya niligtas. Kaakibat ng kanyang pagliligtas, nararanasan mo ang pagpapala niya sa ating mga buhay. That's package deal. Amen po ba? Amen. Gusto mo ba yung pagpapala ng Lord sa iyo ay package deal? Sino ang gusto ng package deal? Si Jesus ang iyong hinahanap. Si Jesus ang katugunan sa package deal ng pagpapalang espiritual na yan na ating matatanggap. Amen po ba? Amen. Ano pa? Sabi ko dito, ayun, gusto mo bang, ito yung mga tanong na nilagay ko po dito. Gusto mo bang maramdaman ng totoong kapatawaran? Alam niyo, yung walang tao, kasi minsan hindi mo sigurado kung ikaw talaga ay pinatawad Alam niyo po ba, kapag ang Diyos ay nagpatawad dahil lumapit ka sa Kanya, ang kapatawaran na ibibigay sa iyo, hindi katulad ng tao na pag nakagawa ka ng kasalanan sa Kanya, sige, pinapatawad na kita, pero wag kang magpapakita sa akin. Tama? Sige, pinapatawad na kita, pero umalis ka sa aking harapan. Kumukulo ang aking dugo. Pagpapatawad mo ba yun? Pero ang Diyos hindi ganoon pag nagpatawad. Amen? Kapag pinatawad ka na, dahil humingi ka ng tawad, lumapit ka sa Kanya, nanampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo si Jesus, pinaglingkuran mo siya, naging followers ka, naging disciples ka. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi katulad ng tao. Talagang kapag pinatawad ka ng Diyos, malinis na malinis. Alam niyo ba yung pag tayo naglalaba? Ayaw natin ng mancha. Sunrocks dito, sunrocks doon. Minsan ako nagplantya ng pantalon, nasagi ng kunting libag. Ano yung ginawa ko na habang nagpaplantya ako, tayo may mancha dito. Binasa ko, binuhusan ko ng sunrocks. Namutit. Kaya minsan tignan yung aking mga pantalon. Kasi ayaw ko ng libag. Tama mo ba? Nakakaya kaya. Puting-puti yung pantalon mo. May libag. Hindi ba? Ganun Di ba minsan ayaw natin ng kanon? Pero minsan, alam niyo ba, ang Diyos kapag nagpatawad, malinis na malinis ka sa kanyang harapan. Amen po ba? Amen po ba? Gusto mo ba kasigurado? Si Jesus sa kasagutan, sa kasikargahan ng hinahanap. Amen po ba? Gusto mong maging secured? Simple lang. Let number one, believe in accepting Jesus as your personal Savior and Lord. Christ has not only set us free and transformed us to our new kingdom, but He has canceled every debt. Hindi ko alam i-pronounce Sa Tagalog, utang. Debtor. Tama ba? Basta yun. Ako talagang laking minduro talaga ako Kaya yung dila ko kapag sa English napipilipit Pero alam kong basahin. Diba? Sa Tagalog, yung utang, hindi mo napapayaran yung pagkakasala mo. Sabi mo dito, He has canceled every debt so that we cannot be enslaved again. Kapag sinuko mo at nagdesisyon ka na sumunod kay Jesus,
Hindi ka na maalipin ng kasamaan, bagkos katuwiran at kabanalan ang makikita, magre-reflect sa ating katauhan. Amen po ba? Di ba napagandang pakinggan, ano? Yung pang maglalakad ka dyan sa karsada, tapos sasabihin ng iyong mga kapitbahay, tuwo, mauwiya. Tama ba yung sinod ko? Ano mo, bilib ako dyan. Kasi maong, kasi si Kristo ang nakikita sa kanyang katauhan. Amen po ba? Alam niyo ba kapag si Kristo ang nag-ari, katuwiran, lahat ng desisyon mo, lahat ng iniisip mo, puro katuwiran. Pero kapag wala ka kay Kristo, bahala na dyan. Amen? Amen? Walang kasiguraduhan mo talaga. Katuwiran at kabanalan kapag si Kristo. Yeah, package deal. Satan cannot find anything in the files that we will accuse us. Minsan kasi ang kaaway, alam niyo, meron akong isang kaibigan, meron siyang kaso. Napalaya siya. Hindi hinugot yung kanyang papel, yung kanyang kaso. Nag-demand ulit yung dahil gusto humingi ng pera. Nagkaso ulit. Nagbayad ulit siya. Pero alam niyo po ba, si Jesus, kapag si Jesus nag-ahari sa puso mo, walang anumang trabaho ng kaaway, anumang kamalitan na makikita sa iyo ng kaaway, dahil si Jesus ang nag-ahari sa ating mga Pinoy. Amen po ba? We don't deserve to be forgiven and we cannot earn forgiveness, but because of His grace and His mercy, ginawa niya nun. Ginawa niya. Alam niyo, isa lamang ang masasabi ko talaga sa habag at awa ng Diyos grabe ang pagsinta ng Diyos sa iyo. Amen? Minsan kapag maraming mga pagpapalang spiritual na pagpapala, tayo natatanggap. Minsan, sa buhay ko, minsan sinasabi ko na lang, grabe ka talaga, no? Pinagpapala mo, talagang pagpapala mo, package deal. Amen? Ganyan Forgiveness of our sin make it possible for us to have fellowship with God, enjoy His grace, and do His will. Amen? Forgiveness is not excuse for sin, but an encouragement for obedience. Hindi porke tayo pinatawad ng Lord, meron ulit tayong karapatan na gumawa ulit ng mali. Hindi ho ganon. Pinatawad ka ng Diyos dahil sa pagpapatawad sa iyo ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa Kanya, meron siyang mabuting purpose sa buhay mo, at ang purpose na yan ay walang iba kundi ang sundin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord sa Kanyang malayang pagpapatawad, paglilinis, katuwiran at kabanalan na nag-ahari sa ating mga buhay. Number 2, Jesus give us a new life. Wow! Siyempre naman, dahil pinatawad ka na ni Jesus, nilinis ka na, ano na ang tingin sa iyo ni Jesus ngayon? Siyempre, meron ka ng bagong buhay sa Kanya. Hindi lang tayo nilinis, pinatawad, pagkos, binigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? Tignan mo natin ang ating mga katabi. Kaya nagsashine yung mukha niya. Dahil bago talaga yan. Amen? Ano ba yan? Nilagyan niyo ba ang foundation yan? Ako dito kasi pawis na pawis. Hindi sa totoo. Amen? Nagsashine kasi binigyan ni Jesus ng bagong buhay yan dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen po ba? Tingnan natin yung 2 Corinthians 5:17 nang sabi na, 1, 2, 3, go! Basa! Ang gandang balita, no? Ang gandang balita.
Dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo Jesus, yung buhay mo bagong-bago na talaga. Amen? Ang sabi ng Bible, bago. Hindi ka lang ni-repair. Di ba kapag sasakyan, pag nabangga, gusto mong maging bago? Kahit na old model, para masabi mo na yan ay bago, ay pag-repair mo yan. Yung mga yupi-yupi, yung mga kalawang yan, tatanggalin yan. Dadalhin mo sa shop. Ipaparepaint mo. Ano pa? Ipaparemodel mo para maging bago. Pero si Jesus, dati ang ating pong pagkatao, pero sa harapan niya, ikaw ay bago. Bakit kanyo? Kasi malinis na tinatawag ka na sa iyong mga kasalanan. Amen po ba? Alam niyo po ba? Alam niyo po ba sa ibang bansa ganito? Sa ibang bansa, may part doon na kapag matanda, di ba, lalo na kapag mayaman yung pamilya, yung matanda na, alam niyo, yung wala nang pakinabang, meron akong napalitaan, hindi ko alam kung totoo eh. Ito lang naman puro-puro lang. Alam niyo po ba, ang sabi, dahil overpopulated ang China. No? Dahil overpopulated ang China, kapag ang mga matatanda doon, sabi nila kapag wala nang pakinabang, nilalasin na. Hindi ko alam kung gaano ba totoo, pero bali-balita. Pero hindi ko sinabi At sa ibang bansa, kapag yung mga matatanda, ang ginagawa nila, kapag ayaw nilang alagaan, ang ginagawa nila, nilalagay ko nila doon sa, may home for the aged, uupahan na lamang nila. Bibisitahin na lamang doon. Pero salamat sa kaugilaan ng Pilipino, walang ganun. Amen? Tumanda kahit puti na ang buhok mo, na andyan ang mga anak na mag-aalaga. Amen po ba? Alam nyo, mga Pilipino siguro malapit talaga sa Diyos. Buhay ninyo talagang mabubuti ang mga Pilipino kahit saan pumunta, bilib ng mga taga-ibang bansa. Amen? Pero alam nyo sa isang katotohanan, alam nyo po ba? Minsan kasi iniisip natin, maganda na ako, anak ko. Di ba ganun? Matanda na ako, anak ko. Pero alam niyo po ba, gusto ko po ito iparating sa bawat isa po sa atin. Lalo na sa mga nanay. Ay, minsan feeling niya wala nang nagmamahal sa akin. Kasi matanda na ako. Diba? Yung mga anak ko, hindi na ako inaasikaso. Alam niyo po ba, kahit meron kasing term yung mga kabataan. Pag sa mga kabataan ay millennial. Diba? Sabi na kapag sa mga matatanda, centennial. Sa iba pa, kapag dekada na, Jurassic. Pero alam niyo po, ito yung gusto ko sabihin sa mga nanay na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Lalong-lalo na matandang-matanda na tayo. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen? Mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen? Mahal na mahal kayo ng Diyos. Huwag yung sasabihin, hindi na ako mahal. Ang tao hindi man magmahal. Pero ang kanyang parang na salita, gusto kong pagdilinan sa bawat sa po sa atin. Lalong-lalo na po sa atin kung mga nanay na tapat pinaglilingkod sa Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Amen? Amen? Yung ating mga problema ang pagsubok na sinasabi niyo yung suko na ako, isipin nyo, mahal na mahal kayo ng Diyos. At dahil mahal na mahal kayo ng Diyos, ayaw niya na kayo ay magdusa. Ayaw niya na kayo ay magdusa ng kalungkutan. Gusto niya, happy ka. Amen! Amen! Hallelujah! Okay, tapos na yung aking sinabi. Punta na tayo sa pangatlo. Marami ako nilista dito, pero haba tayo Okay. Ay, ito pa pala. To be in Christ is to be a new creation. This new creation is brought about by the Holy Spirit, who is the agent of regeneration and the giver of divine birth. Alam niyo po, ganito. Kaya, minsan kasi ganito pag-observer ka, minsan sinasabi mo, bakit si brother bagong-bago lang na mananampalataya, pero sa paglilingkod sa Panginoon, energetic. Alam niyo yun, parang siya yung palatastas dun sa Milo.
Nagtambling ng tambling, talon ng talonin, parang hindi nauubusan ng lakas. Bakit kanyo? Kasi ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. Amen? Nang sabi niya sa John 6:33, hindi ito magagawa ng naman. Hindi yan magagawa ng sariling ating kalakasan. Yung paglingkuran ng Diyos para sa ating sarili. Hindi natin magagawa yon. Kaya alam niyo po ba, mayroon kang mapapansin. Bakit mayroon isang bagong mananampalataya na parang daig na pa ang 10 years na Kristiyano? May tuwing gawain na andun, pag may hayo na andun, lahat na andun. Pastor, sama ako. Ano, wala ka pang ginagawa sa inyong bahay. Pastor, sama ako. Minsan may ganun eh. Amen? Yung talagang nag-uumapo sa kanyang puso. Kasi trabaho yan ang banal na Espiritu Santo. Amen? Kaya kung gusto nyo maging banal na, maging energetic, parang katulad ka ng Milo, we need the Holy Spirit in our lives. Amen? Gusto mong mag-atikabo? Ha? Gusto mong effective? We need the Holy Spirit in our lives. Pwede po ba natin sabihin ngayon? Banal na Espiritu Santo. Sige, 1, 2, 3, go! Banal na Espiritu Santo. Kailangan kita. Maghari ka sa buhay ko. Ikaw ang aking kailangan. Amen. Banal na Espiritu Santo, kailangan po natin para mag-transform po tayo. Amen? Alam niyo po ba yung sinasabi nilang pag nagagalit yung nanay o kaya yung tatay, tumatanda ka pero paurong. Di ba? Meron ganon? Ha? Minsan yung pastor nag-iisip ng ganon eh. Ito si brother, sister, 20 years na, ganon pa rin. Tumatanda ng paurong. Alam niyo po ba ang masasabi ko po sa ganon? Buksan mo ang puso mo at ianyayahan mo ang banal na Espiritu Santo na ikaw ay kanyang baguhin. Amen? Amen po. Gusto mong mabago ang buhay mo, gusto mong maging Milo, gusto mong mag-aktibo, you need the Holy Spirit. Gusto mong maging epektibo sa paglilingkod, salamat. Ang banal na Espiritu Santo ang kasabitan dyan sa iyo. Ninangasak ng puso. Gusto mo maging totoong Kristiyano? Minsan kasi ganito eh. Ito minsan kasi sa loob ng simbahan ganito. Hindi tayo makabasag pinggan. Nasabi ko na ata ito. Sa loob ng simbahan, pag tayo pulilos, parang hindi tayo makabasag pinggan, parang alam mo yun, parang righteous tayo. Pero hindi ko alam, ano kaya, pagdating kaya sa bahay, makabasag pinggan ka rin kaya tayo. Hindi pinapakita natin. Ano kaya sa ating mga barkada, pag nandiyan na yung mga siga nating barkada, ano kaya, makabasag pinggan pa rin ba ang kinigiluso natin? Pagdating sa school, malapit na ang face-to-face class. Baka yung mga barkada ninyo na talagang pero ito yung katotohanan. Alam niyo po ba ganito? Ang buhay Kristiyano, kung dito, behave ka, amen, sa bahay, dapat masigit kang behave. Amen? Kung dito, behave ka sa iyong mga classmates, sa iyong mga katrabaho, sa school, saan ka man pumunta, dapat lamang na mas lalo, mas behave. Para lalo mag-reflect yung Christ glory sa ating pong katapunan. Amen po ba? Sino sa inyo dito yung gustong maging behave? Mga kabataan, ha? Hindi ko nakikita. Pero ang katotohanan, dahil ikaw ay anak ng Diyos, kung ano yung ipinapakita mo dito sa simbahan, maging sa labas, sa surroundings, kung ikaw ay behave, kung ikaw ay di makapasag pinggan, dalhin mo doon sa kinaroroonan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Okay. To be in Christ denotes a personal and closer union with God. Denotes, alam niyo po yun, makikita ito, nag-reflect ito sa ating katauhan. Number 3, our Lord and Savior Jesus
blesses us with joy, peace, abundant, and satisfied life. Sabi ko nga, alam niyo, pinag-bulahin ko man, kung meron man dapat satisfied sa buhay na ito ay walang iba kundi ang mga anak ng Diyos. Amen? Yung bang kahit wala ka, amen? Kahit minsan alam niyo yun, bigas lang, walang ulam. Alam niyo, minsan high blood ka na nga, nadadagdagan pa dahil walang bigas, walang ulam. Pero ako po'y naniniwala na kung meron mang satisfied na namin po sa mga bagay na ito, ay ang katabi mo. Amen? Sabihin mo nga, tignan mo nga yung katabi, at sabihin mo, kung meron mang satisfied. Ano ba sa Tagalog yung satisfied? Kontento! Yun. Okay, sige nga, tignan natin ang ating katabi, face to face. Kapatid, sabihin mo, kapatid. Kung meron mang kontento sa buhay na ito. Kahit minsan walang ulam. Ikaw yun. Bakit? Sige, tanongin mo. Anak ka ng Diyos. Ayun lang naman talagang sasabihin ko, anak ng Diyos Amen? Si Jesus ang nag-aari. Wala na talagang may pagsasabihin. Kundi si Jesus lamang ang bida. Si Jesus lamang ang ating pinagmamalaki. Si Jesus lamang ang bida. Amen? Our Lord and Savior Jesus bless us with joy, peace, abundant, and satisfied life. John 10:10, ganito. The death, kaya nang pumasa. 1, 2, 3, go. Amen? Naintindihan po ba niya? Ninyo, yung sa B. Sabi dyan, dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Ang magnanakaw dito na tinutukoy walang iba kundi ang dyablo. Amen? Ngunit, sabi dyan, naparito ako upang ang mga tupa. Sino ang tupa dito? Taas ang kamay ng mga tupa, hindi kambing ha. Taas ang mga kamay ng tupa. Amen. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Wow! Ang ganda pala ng salita ng Diyos talaga pala. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pinagpala pala talaga tayo ni Lord. Amen. Kasi ang sabi niya masaganang lubos. Hindi lamang kukunti, kundi nag-uumapaw. Alam niyo yung kapag nagtatato ka, yung nag-overflow, yung tubig, nag-overflow ang pagpapala dahil si Kristo ay nag-aari sa ating mga buhay. Amen? Sabi niya dito, alam niyo ang kaway, pumalito para utuhin ang tao. Alam niyo, tayo magpapauto sa kaway. Amen? Kapag alam natin mali, alam niyo ang kaway, uto yan Sige na, kunti na. Hindi masama yan. Kunti lang naman Sige na, magwala ka na. Sige na. Ganyan ang kaaway Amen? Tayo magpapauto. Amen? Alam mo nang hindi maganda Gagawin mo pa. Ang kaaway, sulsul yan. Subsub yan. Tama? Di naman ka ng mali. Hindi ko mali. Sinismis ka sa kapitbahay. Di sinismis mo dito sa ibang kapitbahay para quits. Para solve. Sa tingin niyo ba maganda yun? Hey, nagkukusyonan. Gulo sa barangay. Kaya nga minsan ang ating mga kagawad, wala nang ginawa kundi atupagin yung ayusin yung gulo ng mga kapitbahay. Kasi nagpapasulsul nagpapauto. Pero alam niyo po ba, tayong mga anak ng Diyos, hindi na tayo ganon. Amen? Amen po ba? Ano pa? Tingnan natin. Sabi niya dito, but Jesus have come that they may have happy life. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, gusto ni Lord maging
happy ka. Amen? Alam nyo, naalala ko yung advertisement ng isang senador. Sino nanonood sa inyo ng TV? Baka puro YouTube na lang ngayon. Ha? Yung advertisement ng isang senador, sino ho yun? Bibigyan ko ng... Ay, hindi na, may nakasagot sila. Okay. Ay, di ba? Oo, si Enrile. Si Enrile. One Ponce Enrile. Nasabi niya, kahit siya iugot-ugot na. Ay, tama naman. Siguro si Ponce Enrile, Kristiyano. Kasi ang sabi niya, gusto ko, happy ka. Yun yung kanyang advertisement siya tumatakbo bilang senador. Pero hindi nga lang siya pinalad. Amen? Ang ganda ng kanyang pagkakasabi. Sabi niya, gusto ko, happy ka. Di ba? Alam niyo po ba, hindi lamang si Senador Enrile ang nagsasabi niya ng, kundi si Jesus ang nagsasabi ng katotohanan. Gusto na Lord na ikaw happy. Amen? Kaya minsan pa, sabihin mo sa iyong katabi, gusto ni Lord maging happy ka. Alam niyo po ba, happy life, si Jesus ang utang dito. Si Jesus ang sumulat po dito. At bilang kanyang mga anak, mararanasan po natin ang masayang buhay dahil pinagpapalan na po tayo. Kaakibat ng kanyang pagpapalang espiritual, tayo ay maging masaya. Amen! Ano pa? Happy does not mean hindi ka na dadatnan ng test problem. Alam niyo, normal po yan sa tao. Pero, alam niyo po ba, ang hindi normal na hindi maintindihan ng hindi mga anak ng Diyos, tayong mga Kristiyano, kapag tayo ay dumadaan sa ganyan, merong kapayapaan sa puso natin. Alam niyo, nakakangiti ka. Hindi, alam niyo, hindi yung may problema ka. Huwag mo akong kusapin. May ganun eh, di ba? Sino sa inyo yung ganun? Ne, umayos ka ha? May pinagdadaanan ako ngayon. Huwag kang pasaway. Diba? Ha? Yun ang hindi normal sa mundo. Pero tayo, kahit tayo may pinagdadaanan, behave lang. Amen? Behave lang. Kasi alam natin, tayo ay anak ng Diyos. Tayo ay pinagpapala. Amen? Ano ba? Binibilisan ko na nga eh. Ha? Ang totoong kasiyahan, hindi pera-pera lang, no? Hindi pera-pera lang. Si Kristo. Ano pa? But if you are in Christ, you have enjoyed greater blessing and privileges. Ang dami palang mga pribileyo ang pwede nating maranasan. Amen? Ano? Privileges. Ang dami. 24/7, pwede kang manalangin. 24/7, pwede kang humiling ng tulong sa Panginoon. Pwede mo sabihin sa Lord, tulungan mo ako, I need your help. Lord, pagalingin mo ako. Open ang kalangitan para sa'yo. Amen. Natutulog ba? Diyos, diba sabi dun sa kanta? Ang Bible nagsasabi, hindi natutulog ang Diyos. Lalong-lalo na sa kanyang mga anak na dumadaing araw at gabi. Amen po ba? Ano pa? Yun. Ang totoong wala kay Kristo binabalik ng pangamba. Alam niyo yung katatakutan? Kasi walang kasiguraduhan sapagkat ang daan na dinadaanan ay madilim. Amen. John 4:10 verse 17, sabi niya, ito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ito na iniiwan ko sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Alam niyo po ba ang kapayapaan na binibigay ng mundo? Fake. Pag wala ka ng pera, hindi na masaya ang buhay mo. Yan ang mundo eh. Amen. Alam niyo po ba yung prodigal son? Ay nung wala na siyang pera, wala na. Bakit? Iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan. Wala na siyang pera, wala na siyang maibili. Kaya ang nangyari sa kanya, tagapag-alaga sa ng baboy, alam nyo, wala na siyang kapayapaan, nagmumuni-muni siya. Habang pinapakain niya yung mga baboy, nag-iisip siya, ay, mas mabuti pa, babalik na lang ako doon sa aking tatay, masaya doon. Amen? Ang mundo, alam niyo po ang mundo, ang ino-offer na kapayapaan ng mundo, pag naubos ng pera mo, wala na rin.
Kasi wala ka na rin mga kaibigan. Hindi ka na makakapaglibre sa kanya. Hindi ka na sikat sa kanya. Tama? Oh. Pero kapayapaan, ang sabi ni Jesus sa John 14 verse 17, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang sabi ni Jesus sa kanyang disciples bago siya umakyat sa langit. Sinasabi niya sa bawat isa po sa atin dito, hey, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. At ang kapayapaan ito na galing sa akin ay totoong kapayapaan. Kahit na may problema, may pagsubok, totoo, mararanasan mo ang happy life. Amen po ba? O gusto niyo bang magkaroon ng totoong kapayapaan? Sino ang inyong kailangan? Sino ang inyong kailangan? Si Jesus. Amen? Sabi ko dito, last. Alam niyo po ba, gusto natin ng kapayapaan, we need the Holy Spirit. Siya ang source ng peace. Grace. Grace means, hindi si Grace. Hindi. Sino? May grace na kapangalan ng kapitbahay. Hindi yung kapitbahay yung grace. Amen? Alam niyo, yung nanay niyo, magaling talaga magpangalan. Pero yun, biblical. Jonas. Prophet Jonas. Yung nanay ko lang ata ang hindi makapili ng magandang pangalan sa Bible. Amen? Berea. Ella. Diba? Glory! Ang gaganda talaga. Talaga yung mga pangalan natin, mga Kristiyano talaga. Amen? Jonathan! Diba? Prophet Jonathan! David, Paul, John! Ang gagaling. Pero alam niyo pa, mas nililip ako kung mga pangalan na yan ng mga Kristiyano. Nandito sa loob na simbahan. Amen? Amen po ba? Grace. Alam niyo po ba? Ito, sasabihin ko po sa inyo, dahil tayo ay naligtas sa grasya at habag ng Diyos, biyaya ng Diyos. Alam niyo po ba? Ito sasabihin ko po sa inyo, salitang grace ay awa. Alam niyo po ba, you are favorable in His sight. Amen? You are favorable in His sight. Dahil, alam niyo po ba, lalong-lalo na doon sa may mga sitwasyon sa buhay na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Di ba ang sabi niya sa Matthew 5, 7 ata yun, kaya 9, hindi ako nagkakamali. Mapalad ang tao, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat siya'y kakalinangin, makikita niya ang Diyos. Amen? Ha? Oh. Nako, kaya sabihin mo sa iyong katabi, sister. Brother. Sige, sabihin mo. Sister, brother, sabihin mo. Tingnan mo yung katabi. Mukhang inaantok na tayo ba? Okay, tingnan mo yung katabi. Oh, brother, sister. Hindi mo ba alam? Dahil tayo ay naligtas sa grasya ni Lord. Ikaw ay favorable sa kanyang paningin. At dahil tayo ay favorable, sabihin mo, o samantalahin natin na manalangin. Humiling. Eh, ang sabi nga ng Bible wala kasi kayo hinihiling sa akin, kaya wala akong ibinibigay. Ano ang sabi niya sa Matthew? Nakalimutan ko na yung chapter. Ang sabi ng Matthew, humingi kayo, hindi, kumatok kayo. At kayo'y, ano pa ang susunod? Humingi kayo, at kayo'y, humanap kayo, at kayo'y makakasumbong. Eh, ang problema, hindi natin alam yung mga pagpapala, yung mga privileges ng pagiging anak ng Diyos. Pero ngayon, dahil alam na natin, peace, joy, healing, satisfied life, happy life, ang mga privileges, ilan sa mga privileges ngayon. Ito ang encouragement ko po sa bawat sa po sa atin. Kumatok tayo lagi ng kumatok upang merong magbukas
Humingi tayo ng humingi, humiling tayo ng humiling upang meron magkakaloob. Humanap tayo ng humanap upang masumpungan natin ang ating hinahanap. At ang mga bagay na ito ay masusumpungan natin. Walang iba kundi sa pangalan na ibinigay ng Diyos. Sa isukat ikaliligtas ng tao. At ang pangalan na yan ay walang iba. Sino? Si Jesus. Amen? Si Jesus. At nawa, ang mensahe nito, dito po ako magtatapos. Nawa, ito po ay nagdulot ng pagpapala. Amen? Ngayon, alam na po natin ang mga blessings and privileges. Alam na po natin yung greatest gift. Ang greatest gift na binigay sa atin ay kaligtasan. Amen? Punta tayo sa conclusion. How I will apply the word of God to my life? Or what are the areas in your Christian life that needs to be changed? Meron pa ba? Amen? Katulad ng nabanggit ko po kanina, dapat kung behave ka dito, mas behave ka doon sa iyong mga tahanan upang yung mga kapatid, mga magulang ay maniwala sa iyo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen po ba? What are the necessary action for you to manifest Christ's likeness and meron po ba? Sa ating pong puso't isipan lamang. Ang inaanyayahan ko po na tayo po mahal. Ay tumalik. Isipin po natin, no? Ano ba yung ano? Ano ba yung ano? Ano ba yung mga pag-uugali? Ano ba yung mga character, action? Ano na yan? Na dapat pang mabago sa ating buhay. Dila ba? Alam niyo, ang sabi ng Bible, ang dila, pwedeng sunugin niya ang hektaryang lupa dahil hindi na bago. Alam niyo, sometimes, ay sabi niya, ang pananalita, minsan, nagdadala ng pagpapala. Minsan, nagdadala ng sumpa. Alam niyo po ba, ang dila, ang labi, ang bunganga, kapag ito ay hindi nabago, o yung mga karakter, magsabi dyan, nagdadala ito ng buhay o kamatayan. Ngunit tayong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, pinipili natin na ang lumalabas dito sa ating bibig ay word of encouragement. Pinipili natin na ang lalabas dito ay buhay, hindi kamatayan, hindi sumpa, hindi pagpapala. God designs sa atin ang mga ganitong bagay. Sige po, in a few minutes, isipin po natin, may aspito pa ba sa buhay ko na dapat pagulong? Sige po. Hallelujah! Lord, pagpunay-punayan po natin ang kanyang salita. I-apply po natin sa ating mga sarili. Ano yung mga bagay na dapat pang mabago sa ating katauhan upang magpagbabago. Isipin natin, we are a new creation. Isipin mo kapatid, isipin natin lahat, ikaw ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, wala na ang lumang pagkatao, lahat ay bago na dahil ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay buhay sa ating katauhan. Pwede mong sabihin ngayon sa iyong pagkakagayon, banal na Espiritu Santo, ikaw ang aking kailangan para ang buhay na ito ay mabago. Jesus, I need you. Jesus, I need you. I need you, Jesus. Holy Spirit, you're welcome here. And come, saturate in your heart. Oh, Holy Spirit, you're welcome here in this place. Hallelujah. Hallelujah.
Ang inyong po banal na salita ay tumimog sa aming mga puso. Ito po ang guide po namin. Ito po ang patnubay po namin. Upang ma-discover po namin, Panginoon, ang inyong po mga pagpapala na nakalaan sa aming mga kabuhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen!